Sa kasaysayan, lagi mayroong mga dakilang imbensyon na nagdulot ng pag-usbong ng sangkatauhan. Ngunit kasabay ng mga pagsulong na ito ay may mga pangunahing suliraning patuloy na nagpapahirap sa ating hanggang ngayon. Ilang halimbawa ang unang paggamit ng mga kasangkapan sa panahon ng bato na nagdulot ng labis sa pangangaso at pagkalipol ng mga maraming uri ng hayop. At higit sa lahat, ang internet sa modernong panahon na nagdala ng mga bagong paraan upang maganap ang krimen, nakilala bilang cybercrime. Kapag tayo ay nasa tumigit ng isang bagong panahon, anong piraso ng teknolohiya ang makikilala para sa ating henerasyon? Anong mga komplikasyon ang ihahatid nito? Naniniwala kami na ang ito ay artificial intelligence o artificial na katalinuhan. Ang AI o artificial na katalinuhan ay teknolohiyang nagbibigay ng kakayahan sa mga makina na matuto, mga tuwiran, at magdesisyon tulad ng tao. Ito ay ginagamit sa mga iba't ibang larangan tulad ng robotics, data analysis, social media, at maging sa edukasyon. Ang aming advokasya ay tutugon sa mga hamon na maaaring ihatid ng AI sa hinaharap at magmungkahi ng mga posibleng solusyon upang malutas ang mga isyong ito. Nang sa gayon ay magkaroon ng ligtas at siguradong paggamit. Dagdag pa dito, magbibigay kami ng mga paraan upang mas maging malawak ang paggamit ng teknolohiyang ito at may pamahagi sa lahat. Ang paglago ng AI ay inabot ng ilang dekada. Nagsimula ito sa teoretikal na pundasyon ng lohika at komputasyon na kalaunan ay naging makabagong teknolohiya na nagpabago sa takbo ng lipunan. Sa mga unang hakbang tulad ng gawa ni Alan Turing at Dartmouth Conference noong 1956 na taon, nagkaroon ito ng istruktura. Gayunpaman, may mga limitasyon pa noong panahong iyon kaya't hindi ito agad nagtagumpay. Pagdating ng 1980 taon hanggang sa 1990 taon, umusbong ang paggamit ng AI sa sistemang pang-eksperto at machine learning na nagbigay daan sa mas mabilis na komputasyon at mas maayos na paghawak ng malalaking datos. Sa kasalukuyan, makikita ang aplikasyon ng AI sa iba't ibang larangan tulad ng mga sasakyang kayang magmaneho mag-isa na hindi nangangailangan ng direktang interaksyon ng tao at generative AI naman gaya ng ChatGPT at Gemini na karaniwang ginagamit ng mga estudyante at mga profesional upang makatulong sa kanilang pag-aaral at trabaho. Bagamat mas mabilis man ang pag-unlad ng teknolohiya ng AI, ito ay nahaharap din sa iba't ibang hamon. Kabilang dito ang mga ethical na issue, mataas na pagkonsumo ng enerhiya, at mga hamon sa regulasyon. Ayon sa pinakabagong datos ng Microsoft, 86% ng mga Pilipino ay umaming gumagamit ng generative AI at iba pang uri ng AI para sa kanilang trabaho. Ang bilang na ito ay bahagyang mas mataas kaysa sa pandaigdigang average. Sa mga gumagamit ng AI sa Pilipinas, 52% ay mula sa Gen Z na hindi lamang nakikinabang dito para sa gawain pang-akademiko, kundi pati na rin sa iba't ibang aktibidad tulad ng pagkalat ng impormasyon. Sa kabila ng maraming benepisyo, hindi makakailang marami rin posibleng problema ang dulot ng AI tulad ng pagkakaroon ng bias at hindi patas na resulta, kakulangan sa transparency, pagkawala ng trabaho, mga panganib sa pribadong impormasyon at seguridad, at labis na pagdepende sa teknolohiya at marami pang iba. Ayon sa pag-aaral, 44% ng mga organisasyon ang gumagamit ng AI upang makatulong sa cybersecurity na nagre-resulta sa mas maayos na deteksyon, pagsusuri ng problema at maagap na depensa. Gayunpaman, inulit din ng mga leader ng IT na 51% ng matagumpay na cyber attacks ay dulot ng maling paggamit ng AI. Kahit na may mga panganib sa maling paggamit ng AI, mahalagang kilalanin ang potensyal nitong magbigay ng kabutihan. Sa isang mundo na lalong umaasa sa teknolohiya, ang cybersecurity ay isang malaking hamon. Ngunit paano nga ba makatutulong ang AI? Una, mabilis nitong naaanalisa ang malaking dami ng data upang matukoy ang mga problema at magmungkahi ng solusyon. Nasa kakayahan rin ng AI ang otomatikong pagsagawa, gaya ng madalas na pagsuri ng malware at pag-update ng mga device sa pinakabagong operating system. At higit sa lahat, patuloy itong natututo at umaangkop sa mga bagong banta nang mayroon man o walang matrabahong mano-mano mula sa tao. Maraming rason kung bakit mahalagang gawing accessible ang AI, sapagkat ito ay nakapagbigay ng malalaking kontribusyon sa iba't ibang larangan, tulad ng pagpapaunlad ng bakuna sa COVID-19, gayon din pagpapahusay sa mga CCTV camera na nakapalibot sa Maynila para sa ating seguridad. Ang mga cyber attack ay isa lamang sa mga problema ng ating mundo na matutulungan ng AI.
Huwag mag-alala sapagkat ang AI ay isang mahalagang kasangkapan at matibay na kalasag upang makamtan ang proteksyon laban sa mga banta sa cyberspace. Kaya't ang pagtangkilik at pagpapalaganap ng teknolohiyang ito ay mahalaga hindi lamang para sa malalaking negosyo, kundi pati na rin sa maliliit na organisasyon at individual. Sa pangmatagalang panahon, ang AI ay hindi na lamang magiging isang aparatos para sa cybersecurity, kundi isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang mas madaling pag-access at paggamit ng AI sa lahat ng antas ay magbibigay ng mas matibay na proteksyon laban sa mga cyber attack. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga gobyerno, sektor ng teknolohiya at komunidad, maaari natin matiyak ang makabagong solusyon na ito ay magiging ligtas, epektibo at abot kaya para sa lahat. Ang accessibility ng AI sa cybersecurity ay isang hakbang tungo sa mas secure na pag-unlad sa digital na mundo. Ngunit, ano at paano pa nga ba dapat na maging pwersa nating mga individual at mga aparatos pang ito laban sa paparating pang mga banta? Sa panahon ng makabagong teknolohiya, marami pa rin ang naiiwan. Hindi lahat ay may access sa ligtas, mabilis at pantay na oportunidad na hatid ng digital mundo. Habang umuunlad ang teknolohiya, dumadami rin ang mga banta sa ating seguridad. Kabilang na ang mga kabataang nahuhumaling sa teknolohiya at ang pagbabago ng paraan sa pagsangguni ng mga datos para sa edukasyon. Marahil tayo ay natutulungan ito upang mataguyod ang pundasyon ng kaalaman na hilingid sa atin. Isa na sa mga solusyon ay ang advanced AI-powered antivirus systems na mas pinoprotektahan ang ating impormasyon laban sa mga cyber attacks. Dahil sa sobrang paglawak ng internet ay hindi maiiwasan ng mga taong may malisyosong intensyon sa ating mga personal na impormasyon. Isa na ito sa magiging sandata natin laban sa maling pag-access ng mga impormasyon. Sa mga subsidy ng teknolohiya at public tech centers, binibigyan natin ng pagkakataon ang lahat na makilahok at matuto. Dito, binibigyan diin ang pagsuporta sa pagkakaroon ng public tech centers para sa lahat upang mabigyang karapatan ang mga nasa laylayan na magkaroon ng akses sa tamang paggamit ng AI. Sa pandaigdigang koalisyon para sa makatarungan at ligtas na paggamit ng AI, sinisiguro natin ang tamang direksyon ng teknolohiya, gaya ng pagsasabatas at paggawa ng mga preventive measures upang magkaroon ng boundaries ang mga tao sa paggamit ng AI. Isipin ang taong 2030, isang panahon kung saan ang teknolohiya ng AI ay hindi lang isang pribilehiyo, kundi isang karapatang pantay na tinatamasa ng lahat. Sa mundong ito, ang bawat estudyante, manggagawa at pamilyang Pilipino ay may kakayahang gamitin ng AI upang mapalawak ang kanilang mga kaalaman, maprotektahan ang kanilang seguridad at mapabuti ang kalidad ng buhay. Isang lipunang ang bawat digital na hakbang ay ligtas, makatarungan at naglilingkod para sa kabutihan ng lahat. Ngunit, hindi ito mangyayari ng mag-isa. Ang hinaharap ay nakasalalay sa ating mga aksyon ngayon. Hinihikayat namin kayo makilahok sa advokasiyang ito at isuportahan ang mga programang nagpapalaganap ng abot-kayang teknolohiya, ipaglaban ng mga pulisya para sa responsableng paggamit ng AI at maging boses sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol dito. Ang teknolohiya ay instrumento lamang. Tayo magpapasya kung paano ito malilingkod sa atin. Sama-sama natin taguyod ang isang mundong kung saan ang AI ay nagiging tagapagtaguyod ng pag-asa. Hindi ng pagkakahiwalay na oportunidad, hindi ng panganib. Ngayon, ang panahon para kumilos. Sama-sama natin gawing ligtas, makatarungan, at bukas para sa lahat ang mundo ng teknolohiya. Ang bawat hakbang na ating ginagawa ay magiging pundasyon ng mas maliwanag na kinabukasan. Kaya nating simulan ngayon. Sa pag-usbong ng teknolohiya, kasabay ang mga hamon at oportunidad na sa ating mga kamay kung paano natin ito gagamitin. Tayo ay maaaring lumikha ng mas makatarungan, mas ligtas at mas maunlad na kinabukasan. Sama-sama nating yakapin ang potensyal ng AI habang nag-iingat at binabantayan ang mga limitasyon nito ng may puso at pananagutan. Huwag natin kalimutan na sa dulo ng bawat click at search, ang tunay na halaga ng teknolohiya kung paano ito makakatulong sa tao. Ang teknolohiya at AI ay hindi lamang mga instrumento. Ito ang susi sa pagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa ating mundo. Sa pamamagitan ng AI, nagiging mas mabilis ang ating pag-unawa sa mundo, mas ligtas ang ating mga komunidad, at mas abot kamay ang mga oportunidad para sa lahat. Ngunit sa kabila ng mga benepisyong ito, nasa atin ang responsibilidad na gamitin ito ng tama, na may malasakit, pananagutan,
at katarungan. Sa hinaharap, ang AI ang magiging tulay ng bawat henerasyon patungo sa mas maunlad, makatarungan at mundong puno ng impormasyon. Magkaisa tayo para sa isang kinabukasan kung saan ang teknolohiya ay para sa lahat, ligtas, patas at naglilingkod para sa kabutihan ng sangkatauhan.